Lakanilaw, pinalaya ni Escudero dahil namatayan daw ng lolo Aimee binara si Escudero. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Matapos ipasa ng contempt ni Senator Aimee Marcos at Senator Bato de la Rosa, si Ambassador Marcos Lacanilaw hindi pala pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order laban kay Lacanilaw. Ayun, nabalitaan nga natin yan na hindi pinirmahan nga ni Quezon ang contempt order. No? Order in the court. Hay nako. Para sa akin kasi, no, etong investigasyon na ito, no, ang ginagawa, ako binibigyan ko ng respeto. Natutuwa ako sa ginagawa nila Senator Aimee about just sa investigation dahil kailangan naman natin malaman talaga yung totoo doon sa mga taong naging involved sa pagkadala kay PRRD sa ICC. Pero sa tingin ko sa nangyayari ngayon, no, parang napakalabo na. No, malabo pa sa tubig imburnal yung nangyayari. No? Dahil ito nga yung contempt order, no, hindi pinirmahan. 'Di ba? Parang syempre parang baliwala lang. Parang ito, kausapin niyo, gusto niyo lang kausapin yung mga nandiyan, yung mga sangkot sa ganito ganyan ni PRRD. O kausapin niyo lang pero wag na kayong hihiling sa akin ng iba. Parang ganun yung nangyayari. Diba? Kumbaga, wag na kayong hihiling ng iba. Yung mga contempt, wag na kayong humiling ng ganyan. Okay na yung kinausap nyo na. Parang ganun na lang yung nangyari ngayon. Kaya sa tingin ko, itong investigasyon na to is parang tanungan na lang to Parang ganun na lang. Yung talagang gusto malaman ng mga tao kung ano yung totoo, kung ano yung side ng mga tao na nagdala kay PRRD sa ICC, kung ano yung gustong itanong ng taong bayan, kung ano yung gustong itanong ng Senado. Parang ganun na lang. Pero kung merong gustong gawing aksyon ng Senado is hindi pa pwedeng gawin. Dahil nga syempre, hindi pinirmahan ni Quezon, ibig sabihin nun, parang wala. Diba? Parang ganyan lang. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Magtanong kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Parang ganyan lang. Kaya parang sa tingin ko, parang wala din pupuntahan to Kaya mga katunay, ano ba sa tingin nyo? Meron bang pupuntahan to? Ako, nararamdaman ko kasi parang wala ding pupuntahan to. Parang sinasabi ko, mas maganda siguro matapos na lang yung 2028. Siguro sa 2028 na lang natin malaman kung ano talaga. Kasi sa 2028 naman talaga maano yan Kung gustong buksan yung mga ganyan-ganyang mga nangyari ngayon, pag binuksan sa 2028 yan, ako ang daming pag-uusapan niya. Diba? Pero sa panahon ngayon, mahirap Mahirap talaga. Hindi pa pwedeng gumawa ka ng aksyon basta-basta. Hindi papabor talaga doon sa mga tao na gustong na pumapabor sa katotohanan, sa ganito, sa ganyan, yung may pinaglalaban, parang hindi papabor sa kanila yung pagkakataon ngayon. Kung man mangyari na hindi pirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order, ilang sandali lang ay nai-release na agad si Marcos Lacanilaw. Ayon pa kay Senator Aimee, Ambassador Marcos Lacanilaw has been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. This time, he went even further. He ordered Lacanilaw's release in spite of Ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. This is not just disappointing, it's dangerous. When the Senate's authority is ignored this openly, what's the point of investigations? What's the point of truth? We're setting a terrible precedent, and it won't be the last. At ang dahilan naman ni Boying Remulla, abay namatayan daw itong si Lacanilaw ng lolo. Wala naman daw ng father itong si Lacanilaw, kaya't wala daw mag-aasikaso. Wow naman, nagkataon lang. Wow naman, si Lacanilaw lamang ang available na family member. Ang galing na. Parang ibig sabihin siya lang yung tao dyan sa kanila na pwedeng mag-asikaso.
Syempre sa mga ganitong tao, no, kita nyo naman, yung contempt order hindi pinirmahan, no, nakalaya siya kaagad, nakalabas siya agad. Paano kaya kung sa mga simple lang, yung walang kunwari, hindi walang connection sa sa government, no? Wala siyang connection tapos mahatulan siya ng contempt. Siguro mabilis pa sa alas 4 mapipirmahan, talagang makokontempt siya agad. 'Di ba? Naman, samantala nilinaw naman ni Senate President Chis Escudero na walang katotohanan na tinanggihan niya ang pagpirma sa contempt order laban kay Ambassador Marcos Lacanilaw. Aniya ni Escudero nang ipakita ni Senator Amy Marcos ang kopya ng contempt order sa media ay hindi niya pa ito nababasa o nakikita man lang. Bilang pagsunod daw sa requisite ng due process, mag-i-issue ngayong araw ang Senado ng show cause order laban kay Lacanilaw upang ipaliwanag ang kanyang panig kung bakit hindi siya dapat ikulong sa Senado. Statement of Senate President Francis Joseph Chis Escudero. All members of the Senate are fully aware that under the rules of the Senate, the power of a committee chairperson to order the arrest or detention of any resource person cited in contempt is subject to the approval of the Senate President. This safeguard exists to ensure that the powers of the Senate are exercised prudently with due regard for the rights of all and not wielded for personal or political ends. For reasons unknown, Senator Amy Marcos appears to have disregarded this long-standing rule or conveniently forgotten it that the approval of the Senate President is not automatic nor ministerial simply because she deserves it. For the record, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Marcos Lacanilaw. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Ambassador Lacanilaw was ordered detained without the requisite approval and due process. No less than Chief Justice Alexander Gismundo has succinctly pointed out in his concurring opinion in the Ong case that witnesses accused by Congress of giving false or evasive testimony must be accorded stricter due process requirements, none of which was apparently accorded to Ambassador Lacanilaw before he was ordered detained. After several hours of Ambassador Lacanilaw's unauthorized detention, I directed his release, both as a matter of regularity and out of humanitarian consideration, as his grandfather naman, no? is to be laid to rest today. In order to comply with the requisites of due process, I am issuing a show cause order today for Ambassador Lacanilaw to explain within 5 days why he should not be cited in contempt as requested by Senator Amy Marcos. I shall decide on whether or not... kumbaga dito is binibigyan pa ng pagkakataon si Lacanilaw na magpaliwanag na para kung bakit hindi siya dapat i-contempt. No, parang pinagpapaliwanag pa siya, aba. Galing naman. Not to sign his arrest or detention. Matakin mo, nabibigyan ka pa ng pagkakataong gano'n. Magpaliwanag ka. No. Only thereafter, the public... Kaya sinasabi ko, kung ito ay mangyari dun sa mga tao na alam natin na kontra o hindi nila katulad na sinlakas nila, maging ganito rin kaya yung mata, yung pakikitungo, 'di ba? Yung pangyayari dun sa tao na 'yon. No? Serve can rest assured that I will review the committee proceedings and that I will exercise my duty and discretion. Kumbaga parang no? Kumbaga mga katunay, yung sa nangyayari ngayon, kapag sa administration nang galing yung mga tao na iko-contempt, kailangan pag-aralan muna natin 'yan. Yun nga sinasabi ko, paano pag hindi galing do sa administration, maging fair din kaya yung sitwasyon, maging katulad nito, maging transparent din kaya. 'Di ba? Kaya nga sinasabi nung iba 'di ba? Talagang pagdating diyan sa ganito sa administrasyon, na mga tao ng administrasyon, talagang parang ganyan
parang pinag-aaralan muna nila, kailangan ganito, maraming sinasabing ganito, ganyan, maraming buladas, no? Hindi sa akin nagagaling yan sa mga taong naririnig natin. Pero sabi nila na kapag mga kontra dyan sa mga ganyan-ganyan, ako, mabilis pa sa alas 4, kukontempt ka agad nila yun. Oh, yun yung sinasabi sa inyo. Nagkakaroon kayo ng bad feedback sa mga tao. 'Di ba? Sana totoo yung ganito na binibigyan mo lang ng pagkakataon. Nakato kasi hindi naman iko-contempt siguro nila Senator Amy yan kung maliwanag naman yung pinapaliwanag niya. Kaso nga lang, syempre, baka may nakitang problema doon sa mga pinapaliwanag ni Lacanilaw, no? Na medyo hindi akma doon sa mga nangyayari, kaya nila napagdesisyon ng i-contempt. So eto nga, medyo hindi naman nagawa ni Quezon kasi nga dapat iproseso muna at hindi niya raw nababasa pa. 'Di ba? Kung proseso, parang ano lang, no? Parang kumukuha ka ng mga sa gobyerno, no? Sa gobyerno, pag may mga kinukuha kang kailangan sa gobyerno, kailangan iproseso muna natin yan. Abutin ng 5 buwan yan, 1 buwan, ganito. 'Di ba? In accordance with the law to determine their propriety, devoid of political agenda or motivation, and with the best interest of our people, country, and the Senate as an institution in mind. I will not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used to further petty partisan interests, especially by those actively seeking re-election in coming May midterm polls. So parang hindi para gamitin yung Senate na sa mga ganyan, do sa mga tao na nagpapalapad lang ng papel, parang ganun ba yun? Senate is an institution of reason and rule. It is not a tool to be leveraged for propaganda or self-promotion. Senator Marcos says that this episode sets a terrible precedent, and I concur, but for different reasons. I believe it is a dangerous precedent to allow senators to flout the Senate's own rules for personal gain. For when procedures meant to safeguard due process and institutional integrity are ignored for media mileage or political ambition, this is when the credibility of the Senate is threatened. I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. Our people and our country expected and deserve no less. Nagbigay naman ng comment at reaksyon si Mr. Will Talker, na tila wala yatang patutunguhan ang mga pahiling na ito sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay tila wala naman yatang mananagot. Paikot-ikot lang. Kaya dapat Hindi, yung tingin ko dito sa sinasabing yung tipong wala namang mananagot. Ako sa tingin ko kasi uulitin ko, kung dito sa panahon na to talaga mangyayari yung mga ganyan, is talagang wala talagang mananagot. 'Di ba? 'Di ba? Ganun lang 'yon. 'Di ba? Alam naman, syempre kahit papaano, alam naman natin ididepensa yan at ididepensa. No, ikaw ba naman, kuwari sarili mong kamag-anak ipapahamak mo. 'Di ba? Kung mga tunay mong kaibigan, 'di ba? Papahamak mo ba 'yon? Syempre hindi naman. Hangga't maaaring malusutan, hangga't maaaring mabigyan ng katwiran lahat, 'di ba? Is gagawin. 'Di ba? Hindi para yung basta mo na lang sila pababayaan. Kaya kung sa panahon tayo aasa na mabigyan ng hustisya yung mga dapat bigyan ng hustisya, lalong-lalo na yung pagkakadala kay PRRD sa ICC, ay napakalabo pong mangyari. 'Di ba? Napakalabo pong mangyari. Para sa akin yun ang opinion ko. 'Di ba? Siyempre tayo sa mga sinasabi natin, ganito, ganyan, sa mga komento na gusto natin magkaroon ng justice, yung nangyari din kay PRRD, mapanagot kung sino yung mga dapat mapanagot. Kaso nga lang sinasabi ko ulit, napakalabo talaga kung sa panahon talagang ito. Siguro kung magbabago ng administrasyon, hindi ko naman sinasabing kinukonsinte ng administrasyon yung mga taong nasasangkot dito. Yung sinasabi ko dito, syempre, ikaw ba naman, kahit papaano, pababayaan mo ba yung mga tao mo? No, nang ganun-ganun na lang, syempre, hindi mo pababayaan yun. Sinasabi ko nga, ipapahamak mo ba yung sarili mong kamag-anak? Parang ganun ba yun? O sarili mong kaibigan?
Siyempre, hanggat maaari, ipagtatanggol mo yan. Ngayon, siyempre, ba't si Senator Amy? Alam mo kung may magsasabi, ba't si Senator Amy parang pinapahamak si BBM, ganito, parang kinakalaban. Sinasabi ko nga dito, no, kung nakikita niyo si Senator Amy na ganyan, no, hindi naman ibig sabihin kinakalaban ni Senator Amy yung kapatid niya. Pinaliwanag na ni Senator Amy yun dati, na ayaw niya lang mapahamak yung kapatid niya at ayaw niyang ma-involve sa kung ano man ang ikasisira ng pangalan nila, lalo na ng kapatid niya. Diba? Kasi nga, napakatagal ng panahon bago uli pagkatiwalaan ng mga tao ang mga Marcos. Diba? Ngayon, nakabalik na sila at eto na, tapos biglang nagkakaganito na naman, marami na namang nagagalit sa amin, marami na namang nagaganyan, nagmumura. Parang pinoprovide ni Senator Amy yun. Diba? Na ang hearing na ito dahil tila ang Senado ay parang nababahira na din. Kaya't wala na nga daw yata tayong magagawa kundi ipagdasal na lamang ang dating Pangulong Duterte. Yun na lang talaga yung dapat gawin eh. Ipagdasal na lang si PRRD na talagang lumakas. Siyempre lahat naman tayo, humihiling tayo na si PRRD ay makabalik sa Pilipinas. Makalabas siya. Pero parang sa tingin ko ngayon sa nangyayari, uulitin ko parang napakalabo talaga. Kasi kung gusto nilang may mangyari na ganyan, na si PRRD ay matulungan at makabalik dito sa Pilipinas, doon pa lang sa nangyari sa kanya sa airport kay PRRD, dapat hindi na nangyari yun. Hindi nila gagawin yun. Pero ang nangyari is nangyari yun. Diba? Dapat nung una pa lang. Ito ang full video, panoorin natin. Basahin natin itong statement ni Senator Amy Marcos on the release of Ambassador Marcos Lacanilao. Ambassador Marcos Lacanilao has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. As expected, Senate President Cheese Escudero refused to sign the contempt order just like he refused to sign the subpoenas. This time, he went even farther. He ordered Lacanilao's release in spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. This isn't just disappointing, it's dangerous. When the Senate authority is ignored this openly, what's the point of investigations? Tama. Tama What's naman. the point of truth? What's the point? Ibig sabihin, saan pa pupunta to? Parang yun nga, wala nang pupuntahan to. Kapag may gusto ka i-contempt, wala naman pala, wala ding mangyayari. Ay, naku. We're setting a terrible precedent and it won't be last. Alam nyo mga lords, na-appreciate ko yung ginawang Senate hearing no ni Senator Amy. Ako din, na-appreciate ko din. Pero lahat Parang wala ng talaga investigasyon na ginawa nila sa dalawang hearing, wala, useless. Wala Tingnan talaga. nyo. Kahit ako, Diba? hindi na natin naasahan Yung mga kanilang ganyan. kinontempt, ni-release agad ni Cheese Escudero. Kumbaga, isa lang yung gagawin mo kapag nagkakaroon ng hearing eh. Konsensyahin mo na lang sila eh. Parang ganun eh, di ba? Pakungonsensya na lang eh. Pero ang ganda nung sinabi ni Senator Robin, no? Doon sa Senate hearing, nakakatouch yung sinabi ni Senator Robin talaga, madamdamin. No? Parang may pinakita pang parang naiyak si Senator Robin. Talaga siya? Nakikita natin talaga yung katapatan niya kay PRRD. Na tatama naman lahat ng sinabi ni Senator Robin doon sa lahat ng sinabi niya. No, ewan ko na lang kung sila tinamaan doon, no? Manhid ka na lang pag di ka tinamaan doon eh. Kaya alam nyo mga lords, wala na, hopeless na rin eh. Nasa The Hague na si Tatay Digong, wala na hindi tayong mo na rin magagawa. maibabalik eh. Kahit Diba? mag-hearing Ngayon, pa. kung maibalik man, syempre, doon na lang sa mga attorney nila doon. Kumbaga, doon na lang tayo umaasa sa abogado ni PRRD kung paano siya maibabalik dito. No? Kasi itong investigasyon na to para lang malaman natin yung katotohanan, kung ano talaga yung nangyari, kung sino talaga nag-utos, sino talaga nagganyan. Yun lang ang inaalam dito sa investigasyon na to. Pero kahit malaman yan, doon na si PRRD sa The Hague. Nasa ICC yan ngayon. Yung kung makakalaya man si PRRD at makakabalik dito sa Pilipinas, yun na.
dun, yung mga attorney niya na doon ang tatrabaho nun kung paano nila gagawin yun. Pero alam naman natin tayo, kumpiyansa tayo na si PRRD ay matutulungan ng kanyang mga attorney doon. No, alam naman natin hindi naman basta-basta yung mga abogado ni PRRD doon. Ulit-ulit pa, ikot-ikot, at the end, wala namang mananagot, stop na lang. At least tayo mga Pilipino, ipag-pray na lang natin si Tatay Digong kahit papano. Nakakapag-move forward na tayo. Diba sa nangyayari? Asikasuhin na lang natin yung pagboto ngayong eleksyon. Diba? Yun na lang. Sa nangyari kay Tatay Digong. Doon natin ibuhos lahat ng ating emosyon sa eleksyon. Naman ulit-ulitin, paulit-ulit itong hearing na to. Tas at the end, walang mapapanagot. Nagsasayang lang sila. Wala, nagsasayang lang si ng Cheese oras Escudero, Cheese, Boying Rimulya, si Speaker Romualdez. Diyos ko. Feeling ko magkakadugtong ang mga bitukan yan eh. Ano ang masasabi ninyo Ayun. sa biglaang paglaya ni Ambassador Marcos Lacanilao? Ang lakas mo naman sa Senado. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din pala natin ang video na yon si Mr. Real Talker. Syempre supportahan natin yan si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.